Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay sasagutin po natin ang katanungan ng isa nating ka-farmer kung kumuha ba tayo ng permit sa ating babuyan mga ka-farmers. So, yung direct answer po ay hindi kami kumuha ng permit mga ka-farmers. Kung bakit? Dahil itong lugar namin malayo na sa kapitbahay. Then, hindi na siya yung sa mga areas kasi na maraming tao mga ka-farmers, kaya walang magre-reklamo. Then, kung may bahay man dito mga ka-farmers, almost lahat nag-aalaga din ng baboy na wala ding permit. So, yan po mga ka-farmers. So, kailangan na kaibiganin mo lahat ng mga tao dito para walang magre-reklamo. Kasi, kung magkukuha ng permit mga ka-farmers, mabuti lang siya kung sa mga babuyan na meron talagang maraming alaga, yung mga malalaki na po mga ka-farmers. Pero tulad nito na mga maliliit lang, kaunti lang yung aalagaan ko, mga less than 20 mga ka-farmers, mahal po ang permit. So, pwede na malugi tayo din. Yung sa marketing natin, hindi po ganun kataas yung presyo natin mga ka-farmers. Dahil wala po tayong tao na hinahire para market ng aking mga products. So, wala po kaming permit. Parang sa amin, hindi na nag-require ng permit mga ka-farmers. Dahil backyard lang po ito, maliit lang at kaunti lang po yung inaalagaan. So, maybe sa ibang mga hog raisers, sa ibang lugar, kumukuha talaga sila ng permit mga ka-farmers, lalo na kapag medyo yung mga bahay, malapit lang, yung mga ganun mga ka-farmers, kasi magre-reklamo yung mga kapitbahay natin at kailangan na may mga septic tank, mga ganun mga ka-farmers, lalo na kapag ikaw lang ang nag-aalaga ng baboy sa lugar na yan mga ka-farmers, required talaga na magkaroon ng permit. Dito kasi sa city namin, merong ordinance na kung mag-aalaga ka ng at least 2 heads, okay lang, lalo na kapag malapit lang yung bahay nyo. Pero itong sa amin, parang makonsider na siya mga ka-farmers dahil makikita nyo po, yung paligid dito, mga tubo. Wala kaming kapitbahay mga ka-farmers, kaya hindi ganun ka-require yung permit dito sa aming lugar. Ayan, mahal po yung permit ng babuyan mga ka-farmers kasi kailangan pa natin na meron tayong magandang septic tank, mga ganun, bago tayo i-approve. So, kung mga backyard lang, lalo na kapag malayo lang kayo sa inyong mga kapitbahay, pwede na po kayo mag-alaga ng baboy na walang permit. So, yan po mga ka-farmers. Pero kung mag-transport po kayo ng baboy, lalo na kapag sa kabilang isla, like ako, nasa Negros Oriental, at yung baboy ko is transport to Cebu, na kami mismo mga ka-farmers, hindi dumaan ng mga buyers, so kailangan talaga ng permit. Pero ito kasing sa amin, ibibenta lang namin to. Minsan yung bumibili ay yung mga nakatira lang dito sa aming lugar, mga ka-farmers. So, hindi na siya dinadala sa mga ibang lugar. Hindi naman ganun kadami yung inaalagaan kong baboy, mga ka-farmers. Less than 20 heads. And in fact, nakaabot din ako ng more than 20 heads dati. Pero the same pa rin, wala pa rin kaming permit. Pero para sa ka-farmer natin na nagtatanong, pwede naman po na kumuha kayo ng permit. Depende naman po yan sa inyong mga ka-farmers. Lalo na kapag gusto nyong mag-alaga ng baboy at meron kayong mga malapit na kapitbahay. Or kung meron ding ibang nag-aalaga ng baboy sa inyong lugar at meron din silang permit. So, sa ganyan mga ka-farmers, ma-force talaga kayo na kukuha din ng permit dahil may possibility na magre-reklamo sila dahil sila may permit at ikaw wala. So, posible din na magrereklamo sila mga ka-farmers. The same lang po yan sa sari-sari store. Dahil ngayon, yung mga sari-sari store, kahit na gaano kaliit, meron na silang permit. So, kung ikaw na kapitbahay, magtatayo ka ng yung sari-sari store at yung isang sari-sari store doon ay merong permit. So, ikaw din, kailangan mong kumuha ng permit dahil for sure, magrereklamo din yung sari-sari store na may permit. So, yan po, the same situation. Pero kung sa lugar nyo ay malayo lang sa mga tao, wala kayong maprovisyong mga kapitbahay or mga tao, mga ka-farmers, dahil alam naman natin na kapag babuyan, mabaho talaga yan. Kahit na palagi pa natin yung nililinisan, o imposible talaga mga ka-farmers na masusunod natin sa paglilinis yung ating mga baboy dahil hindi lang naman po yan ang ginagawa natin.
Pero, just in case na palagi nating malinisan, mangangamoy pa rin yan mga ka-farmers dahil very strong talaga ang ammonia ng baboy mga ka-farmers. Pero kami, nasasanay nakasay kami dito dahil yung kapitbahay ko, kami-kami lang, yung mama ko, yung kapatid ko, at nasasanay na din sila. Then yung the whole area dito mga ka-farmers, tubuhan na po. So, hindi ako matatakot na merong magrereklamo. Ganyan po. So, very conducive talaga ang area na ito mga ka-farmers na pangbabuyan. So, ganyan po kaya ganda dito. Pero, kapag malaki na itong babuyan po mga ka-farmers, dahil of course, meron po tayong plano na palakihin ang ating babuyan dahil dito tayo kumukuha ng mga pera na pangpundar sa aming sarili mga ka-farmers, kukuha na talaga ako ng permit, lalo na pag meron akong mga at least 10 heads na inahin mga ka-farmers. Maybe that's the time na kukuha na po ako ng permit. Pero sa ngayon, isa pa yung inahin ko. Dahil yung iba dati, naibenta ko sa panahon ng ASF. So, ito pa siya ngayon. Ito pang andito, si Ara. Ayan. Ayan, nag-iisa pa siya. At meron tayong isa, nakasunod pa mga ka-farmers. Matagal pa yun, matagal pa. At meron ako dito mga pang-litsunin. So, 8 lang din. Ayan, pasensya na po kayo sa kambing ko kasi bagong walay po yan sa inahin. So, 8 heads lang yung litsunin ko mga ka-farmers. So, hindi pa ganun kadami yung aking mga biik. Kaya, kung kukuha ako ng permit, malulugi po ako mga ka-farmers. Dahil sa ganito kasing sitwasyon, yung mga backyard lang tayo, hindi ganun kalaki yung ating mga babuyan, mura lang din yung bili ng mga baboy sa atin mga ka-farmers. Yan po talaga yung reality sa pag-aalaga ng baboy. Kapag maliit ka lang, so maliit lang din yung kita mo. Kasi kami yung parang prone na mabarat mga ka-farmers dahil yung buyer, mag-iisip sila na ganun lang yung babuyan yan, ang liit lang yan, maliit lang din ang punan yan. So, ganyan po ang iniisip nila. Kaya, mabibili nila ng mura ang aming mga baboy. Pero, mura siya mga ka-farmers. Pero at least meron kaming kita. May ibalik po yung puhunan namin sa mga biik, sa feed, sa miscellaneous, tulad ng electricity, tubig, mga ganun mga ka-farmers. So, uulitin ko po mga ka-farmers, kung malapit kayo sa kapitbahay, dapat kumuha kayo ng permit. Pero kung malayo lang, tulad ng sa amin mga ka-farmers, pwede na po na hindi muna. Maghihintay po muna tayo na lalago yung ating munting babuyan at saka na po tayo kukuha ng permit mga ka-farmers. Hindi kasi madali yung pagkuha ng permit. It needs a big amount of money mga ka-farmers, lalo na kapag ganitong babuyan. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Maraming salamat po sa nagtatanong sa atin ngayong araw. Kung meron kayong katanungan mga ka-farmers, paki-comment na lang po sa baba at sasagutin po natin yan pag meron na po akong time. Sasagutin po natin yan mga ka-farmers. Not immediately kasi busy din ako. Pero, sasagutin po natin yan as soon as possible. So, thank you for watching mga ka-farmers. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!